Sa tawag dito sa EDSA. Akala ko tapos na. Hindi pa pala. Meron may pa pala. permit pa sila eh. May So permit sila meron ngayon. pa. So may part 2. Oo, Mm. in may case nailabas ng permit. kung mag-extend sila. May part 2 pala sila. Anyway, pag-pray na lang natin na Ganda lang magkaisa na lang ang kung mag-extend bukas. saka matapos na tong kaguluhan natin. Live na ba tayo? Live Hindi na pa. po. Ang pag-pray natin, magkaroon na ng sasakyan lumilipad para kung sakaling mag-rally man sila dyan, hindi tayo maapektuhan. Oo, ano ka pa rin makakalusot. Okay. Ay, yung mga gusto tumali, hindi na makarang, no? Wala kayo dyan kung haharang kayo ng bus. Basta kami, lilipad kami. Naiipit sa traffic eh. Hindi ko makita yung natin. I-share nyo na nga lang sa natin, tawag dito sa GC natin para maka-join yung ibang mga natin. Hindi ko makita eh. O mahina na naman tong aking mahina na naman tong aking pero okay yung audio ko Okay pati naman video po. okay din. Okay naman po. Mabuti naman. So, ako lang ang ito lang ko ang medyo may problema. Kung gaano masinaw. Anyway, siguro bumati na tayo para makarami tayo at magtuloy-tuloy na yung ating Yan, nakita ko na rin. Okay. Kita ko na rin. Bati muna tayo mga XOO. Sige, unahan ko na. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po once again sa ating pong Grace Life Forum. Ito po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. At sana ay ito pong gabing ito, itong araw na ito, kung araw sa inyo. Okay? Maging blessing po kami sa sa inyo, sa ating pong pag-uusap. Maganda po itong topic natin ngayong gabi. So, ngayong araw. So, samahan niyo po ulit kami sa isang oras na talakayan dito po sa Grace Life Forum na kung saan wala tayong ibang pinag-uusapan kung hindi mga bagay-bagay na may kinalaman sa New Covenant na sinasa-ilaliman po natin. Okay, shout out po sa ating mga members na regular na nag-join ng live stream. And even doon sa mga mga ibang mga regular viewers natin na nag-join dito. Welcome po sa inyo. Magandang araw sa inyo. Kaya isang mapagpalang gabi sa lahat ng ating mga masulit na tagasunod, nanonood dito sa ating live, sa Grace Live Forum, no? Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Sama-sama natin na pagbulay-bulayan yung mensahe patungkol sa biyaya ng Diyos na kung saan nito tayo sumasailalim at ito ay ating ma-enjoy kung sa ilalim ng kasunduan ng biyaya. Hindi natin ang ating Panginoon. Brother Jerry po ng Grace Life Church. Okay, so isa pong mapagpalang gabi sa lahat. At salamat po sa patuloy na panunood, pagsubaybay doon sa ating mga ginagawang forum every other Wednesday. At ngayon po ay isang bagay na naman yung ating pag-uusapan at sa akin pong palagay ito ay napapanahon. Lagi natin ito may relate sa ating panahon. Pagka ang pinag-uusapan ay patungkol sa salita ng Diyos, lagi itong may kinalaman sa ating panahon. Kasi ito'y kapakinabangan. Lumipas man ang panahon dahil ang salita ng Diyos ay applicable sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Especially, pag pinag-usapan yung biyaya ng Panginoon kung saan doon tayo nakapaloob bilang mga Kristiyano. Okay, muli po, isang mapagpalang gabi po sa lahat. Okay, so tayo po ay magpatuloy na. Yung ating pag-uusapan ngayon, of course, pag tayo yung nagbibigay ng introduction, lagi naman natin nai-relate sa politika. Kaya nga Ganun kinalaman naman ito. tayo. May kinalaman yan.
Kasi di ba, kung makikita ninyo yung ating title, Can a Believer Stop Believing? No? Yung bang mananampalataya o yung naniniwala sa Panginoon ay maaari ba siyang huminto sa paniniwala? No? Brad, Ngayon, anong maputol kita kinalaman ha. naman yan sa panahon natin? Maputol kita, Brad. Parang alam ko na yung sasabihin mo susunod eh. Can a majority remain majority? Opo, ang galing ni Pastor, nahulaan Usong-uso kasi yung balikaran diba? Nung mga ganitong buwan, ganitong linggo, yung isang paniniwala nung isang politiko ay nakapanig dun sa kabila. Kumbaga kung titingnan mo, parang kala mo lahat ng pinaniniwalaan ng isang panig ay sama-sama nilang pinaniniwalaan, sama-sama nilang pinaninindigan. Pero dahil nga sa pressure, of course, di naman natin maiiwasan yan. Lahat naman tayo po ay may pressure sa buhay. Meron na lang biglang bumaliktad o nagbago ng paniniwala. Ganun na lang yon. No, na iniisip ko kung ito ba yung pagbabago ng paniniwala o nais lang mabago yung kinalalagyan. So dalawa lang yan. Posibleng hindi mo binago mo yung Pusa? paniniwala mo o kaya nandun ka pa rin sa paniniwalang yon pero gusto mo lang mabago yung kinalalagyan mo. Diba? Sa ating mga Kristiyano kasi hindi ganun ang sitwasyon 'di ba? Nung tayo ay sumampalataya, alam natin kung ano na yung kinalagyan natin. At yung bang kinalalagyan natin na yan, bilang, of course, sabi ng Bible, kung ikaw sumampalataya sa Panginoon, ikaw binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon, paano kung ikaw hindi na sumampalataya, o kaya mukhang nag-aalangan ka na dun sa iyong pinaniniwalaan? Magbabago kaya yung kinalalagyan mo? Diba? Kaya sabi ko sa inyo, relate na relate yan Relate na relate yan. Pwede ba na magbago yung kinalalagyan pagka ikay nagbago ng pinaniniwalaan? Of course, dito sa lupa, pwede na meron kang pinaniniwalaan, tapos magbabago yung kinalalagyan. Depende kung sino yung kakampihan mo. Pero kalimitan gano'n naman Pag lumipat ka ng posisyon ng kinalalagyan, pati yung paniniwalaan ng kinalalagyan mo, ay paniniwalaan mo na rin. Ba, gano'n naman yung sa politika. Pero pagdating dito sa Biblia, may tendency kaya na yung pinaniniwala natin ay tumigil tayo sa paniniwala at kung tayo man ay tumigil dun sa paniniwala, magbabago kaya yung kalalagyan natin. Yun yung mga magandang madadaanan natin ngayon sa ating pag-uusapan. No? Kaya ang title po niyan, Can a Believer Stop Believing? Yun, no? Ganda Kung yan. tayo ba ay sumampalataya, naniwala, ay maari ba na tayo huminto sa paniniwala? Ano Mhm. kayang kahantungan natin noon kung sakaling ganun man ang mangyari? Aha. Can a believer stop believing? So ano pong masasabi natin dito mga kapatid? No, ano bang maaari nating maibahagi sa ating mga taga-subaybay patungkol sa bagay na to? Maaari ba ng isang nananampalataya ay huminto sa pananampalataya o hindi na maniwala pa? So posible po ba yan? So paano po natin yan mabibigyan ng Pwede mga bang ano, Brad? Pwede ba mangyari yung isang araw, halimbawa ako, naniniwala ako na si Jose Rizal ay ano, national hero natin, no? And so therefore, naniniwala ako na si Jose Rizal ay isang araw pinanganak dito sa ating bansa, pinaglaban ng Pilipinas. Pwede ba isang araw bigla na lang ako magising at na maisip ko na hindi totoo si Jose Rizal? meron nga nangyayari Naging Krisyano tapos isang araw naniwala hindi totoo ang Diyos Oo. Anyway, na ano ko Diba? lang Meron naman pong yan. No? gano'n. Diba? Posibleng gano'n. Posible po 'yun. Kasi 'di ba, experience naman natin May naniwala sa Bible, tapos nakabasa ng ibang libro, biglang hindi na naniwala sa Diyos. Oo. Para merong mga gano'n Pero siguro si Brother Jerry mabibigyan niya tayo ng mas malawak na ano diyan, na paliwanag. Kaya na believers stop believing. So ano masabi natin, Brad? Nakaano ata yung mic mo, Brother Jerry? Yan.
Ay, nakaupo ka lang. Sa experience natin, no, meron din naman talaga tayong mga nakikitang ganon. Gagaya nga ng sabi mo, dating talagang palasimba, may ministry sa church. Tapos nakita natin na pagdating ng panahon, naging atheist na, kagaya ng sabi mo. So, pag sinabing atheist, hindi na siya naniniwala. Tumigil na siya sa kanyang paniniwala kasi naging atheist siya. So, pag sinabing ka na believer, stop believing, sa tingin ko, pwede siyang mangyari. Siguro i-define muna natin ng maayos ano para hindi tayo magkaroon masway tayo no. Siguro kaya natin nasasabi na a believer possibly stop believing dahil meron tayong mga nakikitang mga dating mga Christians, yung iba nga pastor pa. Meron nga akong alam na dating pastor eh. Napanood ko lang naman to sa YouTube no. Dating pastor, pagkatapos isang araw ay naging atheist. Now, hindi siya naging pastor for a short time. Siya ay pastor for a very long time. Sabihin mo na more than 10 years. Pagkatapos isang araw, bigla siyang siguro nakabasa ng mga libro ni Dawkins, no? Richard Dawkins ng patungkol sa atheism. And bigla na lang nabago yung kanyang pananaw. At nagsimula na siyang magduda na meron talagang Diyos na lumikha ng sanlibutan. At nagising na lang siya isang araw, hindi na siya naniniwala na merong Diyos. So napakahirap isipin na merong ganong klaseng tao na naging pastor na hindi sa maikling panahon, more than 10 years, and then suddenly, bigla na lang siyang, of course, hindi ito isang araw lang naganap, no? Nagbasa siya, and maaring ilang panahon din siyang nag-aral nung doktrina ng atheist o ng atheism, and then isang araw, nakumbinsi siya that there is no God. Walang Diyos talaga. And then finally, give up niya yung ministry, nagsalita siya sa congregation saying na binabawi niya lahat ng kanyang mga pinaniwalaan before, that there is a God who cares, na merong Savior na bumaba at kung sino mang sasampalataya sa kanya ay maliligtas. Binawi niya lahat yon. And then after that, sinabi na lang niya na truth of the matter is there is no God. Now, dahil sa mga ganong mga pangyayari na meron tayong mga nakikitang klaseng mga taong gano'n, saan mapapaisip ka? Is it really true that a believer can stop believing? Yun yung magandang tanong eh. So siguro, dahil sa mga ganong pagkakataon, naiisip natin baka posible. Pero, kasi ang gusto natin bigyan ng punto rito yung term na believer. Kasi pag sinabi nating believer, hindi ito yung isang tao lang na nagkaroon ng intellectual faith. Kasi yung term na believer, ini-equate natin sa ligtas. 'Di ba? Ang isang Kristiyano, ligtas. O sinabi natin Kristiyano, believer. Kung naniniwala tayo sa eternal security, hindi posibleng mawala ang pananampalataya ng isang genuine believer. So therefore, kung merong isang taong kahit naging pastor pa yan for 10 years, more than 10 years, and then suddenly, isang araw bigla niyang sasabihin na wala pala talagang Diyos, hindi totoo si Kristo. Well, siguro ang pwede nating sabihin diyan talaga bang nagkaroon ng genuine conversion? Dito papasok yung sinasabi ni Apostle John. Basahin ko lang, meron sinabing ganito si Apostle John sa if I am not mistaken sa 1 John chapter 2 verse 19. Okay, itong sabi ni Apostle John. 1 John chapter 2 verse 19. They went out from us, but they were not of us. They do not really belong to us. So, may mga taong lumabas ng iglesia nung panahon ni John, sabi niya, they went out from us, pero
the truth of the matter is, they really do not belong to us. So may mga tao before, nung early church, na naglabasan ng simbahan. And then sabi ni John, truth of the matter is, they really do not belong to us. Siguro pwede rin natin sabihin na itong mga taong ito, who claim to be believer at one point in time, and then suddenly, biglang isang araw sasabihin nila, hindi totoong may Diyos o kaya hindi totoo si Kristo. Yung nga yung sinasabi ko kanina posible ba na ako naniniwala ako ngayon kay Jose Rizal, isang araw magigising na lang ako, sasabihin ko hindi totoo si Jose Rizal? That's impossible. Bakit? Kasi, historically speaking, halos lahat naniniwala na si Jose Rizal nag-exist. So, maging ako naniniwala ako na si Jose Rizal ay nag-exist sapagkat pinag-aralan namin yung sa school, grade 1, grade 2, nung nag-excursion kami o nag-field trip kami, nagpunta pa kami sa bahay ni Jose Rizal sa Calamba. So pwede ba isang araw bigla ko na lang may isip si Jose Rizal ay hindi totoo? So yun yung point. So siguro ang pinaka-main issue dito, kasi pag sinabi natin, can a believer stop believing? Ang issue dyan is, yung salvation ba nawawala? Yun yung pinaka-issue. Yung kaligtasan ba nawawala? Kasi kung ang isang mananampalataya ay biglang isang araw tatalikod na sa Panginoon, and in that sense, he stop believing, yung salvation niya mawawala. So yun yung pinaka main point. So siguro para sa akin kung meron tayong makikita na isang tao kagaya nung kinukwento ko kanina, dati siyang pastor for many years, and then suddenly bigla siyang naging atheist. May mga possibilities siya. Number one, baka naman talaga hindi genuine yung conversion. Baka, kasi tingnan mo ano ba sabi ng Bible kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus? The moment you become a believer, ano ang mga nangyari sa'yo? Number one, sabi ng Bible, ikaw ay na born again. Okay? In other words, ikaw ay born of the Spirit. Yun yung term na ginagamit. Diba? So, parang pinanganak. Pinanganak. So, ang isang tanong ba, yung bang isang taong pinanganak pwedeng ma-unborn? Hindi ka pwedeng i-unborn. Once na ikaw ay na-born again, hindi pwedeng, ang isang goal, na isinilang na, hindi pwedeng ma-unborn. Pangalawa, kapag ang isang tao naging believer o sumampalataya sa Panginoon, ano bang sabi ng Bible? The Holy Spirit lives in him. Diba sabi ng Ezekiel chapter 26, I will give you a new spirit. At sabi ng Panginoon in John 16, ang Holy Spirit will be in us, will be with us, in us, and He will live in us forever. Hindi siya mawawala sa atin. So malabo na ang genuine Christian, genuine believer, isang araw, will stop believing. Ngayon, kung meron tayong mga cases na mangyayari na merong isang tao na dating born again, pagkatapos biglang isang araw, naging atheist na. Kasi may kaibahan yung yung backsliding sa apostasy No, pag sinabing backsliding, bumalik sa dating ugali, bumalik sa dating bisyo, nanamlay sa spiritual life. Yung dating lasenggo, bumalik sa pagiging lasenggo. Dating addict, bumalik sa pagiging addict, nag-backslide na sila. Pero yung mga backslider na yan, pag tinanong mo kung naniniwala pa rin sila kay Jesus, oo naman. Sasabihin nila sa iyo, oo, naniniwala kami kay Jesus. Kaya lang nahihiya na ako lumapit kay Lord kasi di ba? May guilt feeling, nahihiya na ako lumapit kay Lord. Yung mga yan, naniniwala pa rin kay Jesus. That is backsliding. And what about apostasy? Yung apostasy tumalikod. Yung talagang totally, yun yung sasabi natin na tinalikuran na ang Panginoong Hesus. Yung mga nag-backslide, hindi yan tumalikod kay Lord. Bumalik lang sa bisyo. Okay? Yung tawag ng laman, hindi nila kinaya. Bumalik sa bisyo, bumalik sa dating ugali, nag-backslide. Tinamad ng magsimba kasi nahihiya na sa Panginoon, nahihiya na rin sa mga kapatiran. Ang tawag natin itong backslider. Pero yung apostasy tumalikod. So doon tayo siguro pupunto.
can a believer stop believing? In other words, mag-a-apostate siya. Yung talagang tatalikod siya sa ano. So ako parang imposible na mangyari yung ano. So ang posibleng dahilan niyan kung yan ay isang araw naging atheist, dating Christian, baka hindi talaga yan naligtas ah, mula sa simula pa lang, from the start. Hindi siya talaga na born again. Kasi kung na born again yan, ah, hindi yan ano, hindi yan bigla na lang hindi totoo si Kristo, hindi totoo si Jesus. Ang labo naman. siguro pinagtatalunan natin dito no yung mawawala ba yung salvation niya. Kasi a believer stop believing, syempre nawala na yung kaligtasan niya. Kaya gusto kong unang pagsalitain si Jerry kasi madaldal ako eh. Namomonopolize ko eh. Sige bro. So ang usapin ano no, parang ang tanong dapat pala, can a true believer stop believing? Parang gano'n ang mas ano, kung totoo talagang sumampalataya. Yung pong hindi talaga sumampalataya sa simula't simula. No, halimbawa si Judas, sa simula't simula nakiano Yes, lang siya naki-ride on lang siya correct. pero hindi talaga siya sumampalataya Ang dami niya nang nakitang himala, ang dami niya nang nakitang ginawa ng Panginoon pero hindi talaga siya sumampalataya Iba naman siya doon sa sistema ng mga nasa Galatian. Yung mga nasa Galatian, nanampalataya sila, pero medyo nalilito sila kasi meron nagpapasok ng ibang turo galing doon sa Old Covenant. No, so yun yung mga parang binanggit kina ni Pastor na parang medyo nalilito sila. Parang ang tingin nila parang kailangan merong idagdag. Pero sumampalataya sila. Tapos meron namang mga yun ba nasa sa First John, 'di ba yung tinatakil doon ng mga Gnostic na ang paniniwala ay walang kasalanan. So, pero sila nakapasok din sila doon sa church. Na maraming ganyang tinakil si Apostol Pablo na sumama sa simbahan Pero ang purpose lang talaga nila guluhin yung simbahan Naka-experience na rin ako ng ganyan Kaya pala lahat ng mga tao doon sa church namin dati nung bata-bata pa ako dinidebate niya. Yung pala parang ang gusto niya ite-turn niya yung paniniwala namin. Kalaon-launan yun naano din namin na hindi talaga siya Kristiyano. Meron lang siyang misyon doon sa mga kapatiran namin na gusto niya mabago yung paniniwala. Isipin mo ganun kalakas ang loob. Naranasan ko po yung ganyan Brother Jerry, Pastor. May pumasok na ganyan sa loob ng simbahan namin dati. Nagpa-member pa. Yung nung bata-bata pa ako sa church. So hindi talaga sumampalataya. No, ang kanyang paniniwala ay talagang ang gawa magliligtas sa kanya. Yun yung kanyang paniniwala. So simula't simula pa lang hindi talaga naligtas. So doon na rin naman tayo napunta sa usapin no na pag sinabi natin na can a believer stop believing dahil doon talaga umuugat yan kung yan ba'y totoong naligtas. No, ito po yung siguro mahalagang tanong dito. If salvation is by grace, no, kasi ang kaligtasan ay sa biyaya dahil nga sumampalataya tayo, no? And not of works, does it also depend on our strength of our faith or on faithfulness of Christ, no? Kung yung kaligtasan kasi natin ay dahil nga galing yan sa biyaya, dahil nga sumampalataya tayo at hindi sa gawa natin, yan ba ay nakadepende doon sa atin mismong magagawa, doon mismo sa ating lakas o doon sa mismong faithfulness ni Kristo. Dalawa lang naman ang pwedeng pagdependihan No, yung pwede mong magawa o yung ginawa ni Kristo. No, doon lang din kasi talaga na nagkakagulo yan No, pwede kasing ang tao paniwalaan niya yung kanyang sarili o kaya ang paniwalaan niya talaga buong buo si Kristo. So, if salvation is by grace and not of our works, does it also depend on our strength of our faith or on faithfulness of Christ? So, saan po ba talaga nakadepende yung ating pong kaligtasan na yan o yung ating panampalataya? Doon ba sa faithfulness ni Kristo o doon sa ating magagawa?
pagka usaping salvation, nandun na rin sa ating tanong dahil nabubuhay tayo under sa bagong kasunduan, salvation is by grace. Kaya lang na-raise yung ganung question kung nakadepende ba dun sa strength, sa faith natin, yung ating salvation. Kasi dun sa yung ibang paniniwala ang salvation, yung by works, yung sa ginagawa, sa kayang gawin. Kagaya ng practices ng iba na parang pagpapatay-patay sa ministry, pag walang masyadong ginagawa, ay parang may problema sa salvation. Mapunta lang sa langit-langitan, no? Hindi mapunta sa langit. Ang malinaw naman yung Bible na ang salvation is by grace, through faith. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ulit-ulit natin siyang binabanggit dito. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It's the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, by grace, so wala tayo talagang ginagawa yun. Through faith. Importante dito, bagay dito, yung faith. Yung, yun yung part ng tao, yung kanyang pananampalataya. No? At nabanggit dito, it is not from yourself, so hindi sa gawa natin. So kung ang tanong, kung ang ating bang kaligtasan ay nakakadepende rin sa ating strength ng ating pananampalataya, ang sagot dyan, hindi. Kasi kung matatandaan natin, no, kung napapakinggan natin yung mga preaching or mga turo at nagbabasa tayo ng Bible, may sinabi si Jesus na dun sa book of Matthew, no? Jesus said that faith as small as a mustard seed can move a mountain. Although yung konteksto niyan is dun sa kanyang mga disciples na nagpalayas ng demonyo, pero ang pinapakita doon is yung object ng faith is more important than the amount of faith. Yung object ng faith is more important than the amount of faith. Kahit yung maliit na pananampalataya, pero meron kang makapangyarihang tagapagligtas, ay ligtas ka. Yun yung magandang sinabi sa Ephesians makapangyarihan kasi yung ating tagapagligtas. Kahit maliit yung ating pananampalataya, ligtas tayo. Ngayon, mas malaga kasi na nakatuon yung ating pananampalataya dun sa kung gaano kalakas yung ating pananampalatayahanan. Ibig sabihin, kung nakatuon ang ating faith doon kay Christ, alam natin siya ay tagapagligtas at may makapangyarihan tagapagligtas, ligtas tayo. So hindi doon nakadepende sa amount of faith. Doon nakadepende doon sa pinanampalatayahanan natin kay Jesus, no? So yun yung masasabi ko na hindi siya katulad ng works na depende sa kung anong level ng commitment natin, kung ano tayo sa ministry, na parang dating pag mataas yung ang level of commitment o yung tawag ito spiritual achievement mo, parang mas mas ligtas ka o mas natuwa si Lord sa iyo. Hindi. Pagdating sa kaligtasan, nakadepende 'yon sa kung gaano nakatuon yung faith mo doon sa iyong pinanampalatayanan. Walang iba kundi si Jesus. Ayun po. Maganda yung sample mo no? Hindi yung amount ng faith, no, kundi yung pinapanampal yung object, no. Walang iniwan yan sa no. Meron lang akong biglang naalala na isang analogy. Merong isang tulay, no, na kung saan medyo nakakatakot yung dating ng tulay, no. Pero hindi naman siya matibay naman yung tulay. Kaya lang talagang medyo nakakatakot pag tumawid ka. So, may dalawang taong tumawid. Yung isa matapang, no? Hindi siya natatakot, dire-diretso siya sa pagtawid. Yung isa naman, no, dahil medyo kinakabahan siya, nakakatakot kasi yung tulay, tingin niya parang hindi matibay yung tulay. So, ang pagtawid niya ng tulay, dahan-dahan. Pareha silang nakatawid, no? Wala namang na disgrasya. Pareha silang nakatawid. Ngayon, yung bang isa kaya nakatawid dahil matapang siya? O dahil pareha silang nakatawid dahil yung tulay matibay, hindi naman talaga madaling masira, no. So point is
yung dalawa, yung matapang tsaka medyo kinakabahan, parehas nakatawid dahil yung tulay na kanilang dinaanan matibay. So hindi dahil yung isa kaya nakatawid ng maayos dahil matapang, yung isa medyo kinakabahan. So point is, kaya sila parehas nakatawid dahil doon sa tulay na matibay. So ganun din sinasabi ni Jerry. So it's not the amount of faith, kung hindi yung object of faith, yung ano. But then again, balikan natin yung ano, no? Kasi controversial nga tong ano na to eh. Can a believer stop believing? Kasi nga may mga ano tayo eh, meron tayong mga nakikita na ano eh, na dating Kristiyano talaga. Nabanggit ko nga kanina, pastor pa. Totoo po ito, pastor. Pwede nyo i-search sa YouTube yan, no? Pastor who became atheist. Makikita nyo, lalabas yun. So, isang pastor for more than 10 years, matagal na nagpapastor, hindi siya bagong nagpastor, at hindi rin siya bagong Christian. Bago siya naging pastor, nag-aral pa eh. Nag-Bible school pa eh. So, pagkatapos naging pastor siya. And then suddenly, biglang naging atheist. Kaya yung tanong na, can a believer really stop believing? Well, ang posible nga na dahilan niyan kung bakit nagkaganon yun, ay baka talagang hindi naman siya naging Christian in the first place. Kasi gaya nga ng nabanggit ko kanina, no, ulitin ko lang, no, para mag-sync sa o yung mga baka tune in lang, no. Ang spiritual life kasi natin inihalin tulad sa isang newborn, no? Kaya born again eh, 'di ba? So sa totoo lang, ang birth, kapanganakan, irreversible 'yan eh. Pag pinanganak ka na, you cannot be unborn. Pinanganak ka na eh. So hindi po pwedeng isang araw no ma-unborn ka. At si Lord, marami tayong nakitang verses sa Bible na pinangako ni Lord na yung salvation natin nakasalalay sa kanya, hindi sa atin eh. 'Di ba? Unang-una, ang sabi ni Lord no sa John chapter 10, I give them eternal life, referring doon sa mga sheep. So sabi niya, my sheep hears my voice, blah blah blah, and then sabi niya, I give them eternal life. No one can snatch them out of my hand. Tapos sabi niya pa, my Father is greater than all. No one can snatch them to my Father's hand. No? So, ang point is, unang-una, ang binigay sa atin ni Lord, hindi temporary life. I give them eternal life. So, eternal life, by definition, is life that lasts forever. Kung mawawala ang eternal life, hindi siya eternal. Temporary life siya. Ano mga to? Okay? Tapos, bakit importante ito? Kasi ang point is, if a believer can stop believing, yung salvation niya mawawala. Yun yung point eh. Di ba? Ngayon, since ang plain teaching ng Scripture, once you are saved, you will always be saved. Yun yung clear teaching ng Scripture. For the simple reason, itong sabi ni Lord in John 10:28, I give them eternal life. So, ang binigay ni Lord sa atin, hindi temporary life. Eternal life. So, hindi siya mawawala kung eternal life. Kung pwede siyang mawala, hindi eternal life ang kanyang binigay, temporary. And then, in-enforce niya yon by saying, no one can snatch you out of my hand. So, in other words, yung salvation natin depends on Him. Wala sa atin. Hindi nakadepende sa atin yung salvation natin. Nasa kamay ni Jesus yung kaligtasan natin. No one can snatch you out of my hand. Tapos ganun din ang sinabi niya sa sumunod na verse. My Father is greater than all. And no one can snatch you out of my Father's hand. So ang kaligtasan natin nasa kami ng Diyos. Wala sa atin. Kaya kung ang tanong mo, can a believer really stop believing? Malabo. Kung mangyari man yun, no? Halimbawa, nakakita ka, no? Kasi siguro, yung parang ang nasa isip siguro ni Jerry kanina na, kasi may nakikita tayo mga believer na na hindi na nagsisimba, bumalik na sa dating bisyo, ang tawag natin doon, backslider, no?
Ang term doon, backslider. Yung mga taong yun, no? Kung ang tanong pa rin, paano yun? Nawala na ba ang salvation nun? Pero unang-una, ang kaligtasan kasi si Lord lang ang nakakaalam yan eh. Kasi siya lang naman ang nakakaalam kung sino talaga yung tunay na nagkaroon ng saving faith. So kahit yan ay, let's say for example, biglang nag bumalik sa dating ugali, no? At nagbisyo na naman. Okay? Ngayon, kung genuine yung faith niyan at siya ay naging mahina sa kanyang tawag ng laman, no? At pinagbigyan niya yung laman niya, well, masasabi pa rin natin na yung salvation niya secure. Pero then again, si Lord lang ang nakakaalam kung talagang yung taong yan naligtas. Kasi posible rin naman na hindi talaga na born again yun. Kaya bumalik sa dating bisyo. Alright? So may dalawang posibilidad. Yung nakikitaan natin ng dating active sa church, pagkatapos biglang nawala, nagbisyo, bumalik sa dating ugali, no? Iniwan ng asawa, sumama sa ibang babae. So may dalawang posibleng dahilan yun. Number one, posibleng born again talaga yon na ang nangyari, gin-ratify niya yung desire ng flesh. Kasi meron ganong instruction si Paul. Do not gratify the desires of the flesh, but instead live by the Spirit. So isang Kristiyano, may possibility na instead of living by the Spirit, he chose to gratify the flesh. So may posibilidad yon. Posible rin naman, no? Hindi talaga born again yan. Kaya yan naglalaro sa kasalanan. So two possibilities. So yun ay sa category nung nag-backslide. Pero yung naging atheist, ay ibang usapan yun. Okay? Kasi totally, ano siya eh, he stopped believing. Kasi yung mga bumalik lang sa dating bisyo, bumalik sa ganito, ng babae uli, yung mga yun naman, sumasampalataya pa rin kay Lord yun eh. Naniniwala pa rin kay Lord yun. Ang problema lang doon, no, nahihiya na lang silang bumalik sapagkat yung pamumuhay nila hindi maganda. Pero yung issue nung naging atheist, ibang usapan yun. Yun talaga masasabi natin, can a believer stop believing? Ang sagot natin, no. Pero pag kami nakita tayong ganon, hindi talaga believer yun. Okay? Hindi believer yun. Unbeliever yun. Na nagkunwari lang na believer. Hindi talaga believer yun. A true, genuine believer will never stop believing. So, magbabackslide yan, magkakaroon uli ng pagbalik sa dating bisyo, pero pag tinanong mo yan, naniniwala ka ba kay Jesus? Oo, yan. Oo naman, naniniwala pa rin ako. Kaya lang talaga nahihiya na akong bumalik dahil sa aking pinagagagawang kalokohan. Okay, so yun yung stand natin dyan. Pero ang tanong pa rin, kung yung believer ay nag-backslide, bumalik sa bisyo, ligtas pa ba siya? Kung genuine yan na naging Christian, 100% naniniwala tayo, save siya. Pero then again, hindi tayo 100% naniniwala kung talagang Christian siya. Kasi walang Kristiyanong walang Kristiyanong gustong gumawa ng kasalanan eh. Diba? So magdududa ka. But then again, hindi natin siya i-judge kasi ang nakakaalam lang kung sino talaga ang naligtas, walang iba kung hindi ang Diyos. At yung mismong taong naligtas kasi siya yung sumampalataya eh. Diba? So yun yung stand natin dyan sa point na yan. Yung susog ko doon sa sinabi ko rin Brother Jerry, tukol doon sa yung object ng pinanampalatayaan natin. Oo. Nakadepende ba doon sa tibay ng pananampalataya natin? Marami kasing nag-expect na pagka kay Kristiyano na, kahit baguhan ka pa, makitaan ka ng matibay na talagang pananampalataya. O kaya ang iniisip ng iba, pag hindi matibay yung pananampalataya mo, imposible hindi ka ligtas. Kasi, halimbawa, sila Nicodemo ba, sila Joseph of Arimathea, hindi naman sila nakitaan ng talagang tibay eh. Paano ba i-consider yung mga ganon? Naging secret Diba? believer nga no? Oo. Naniniwala sila. Maganda nga yung tawag ni Nicodemo sa Panginoon eh. Pero hindi niya pa rin naman sinamahan eh. Balik pa rin siya doon sa mga tropa niya eh. Di ba? Kaya
hindi pa rin yung sukatan na pag sinabi mo nga ito matibay ang pananampalataya nito kasi kita mo nagpapatuloy no? O patuloy na lumalago. Siguro nagkakaroon lang tayo ng idea. Yung iba kasi nalilito doon sa di ba ang Panginoon minsan nagsabi siya na yung tungkol doon sa like a mustard faith na maliit lang. Tapos may pagkakataon naman na binanggit niya, sinabi niya doon sa mga hina ng pananampalataya nyo. Di ba? So ano ba talagang kailangan ng Panginoon? Yung mustard na pananampalataya o yung malaking pananampalataya? Kasi may sinabihan siyang may hina yung pananampalataya. Of course, lahat naman tayo nagsisimula doon sa maliit. Nasa maliit, lahat tayo nagsisimula sa maliit Pero habang tumatagal, lumalakas ng lumalakas, kaya mas nagmamanifest at nakikita ng maraming tao. Pero hindi ibig sabihin na pag mukhang hindi nila nakita nagmanifest, mukhang hindi nga to ligtas. Dahil Diyos lang din naman ang nakakaalam. Siya lang nakakaalam. Gaya ng sinasabi ko kanina, di ba? Kung yung si Nicodemo, yun ba ay masasabi mo na nag-stop doon sa kanilang paniniwala? Sila kasi totoong naniniwala. Yung si Joseph, si Arimathea, yung kumuha ng katawan ng Panginoon nung matapos siya malagutan ng hininga doon sa pagkakapako, kinuha nila yung katawan ng Panginoon. So yun ay mga secret believer yun. So hindi mo sila makitaan talaga na matibay yung kanilang pinaninindigan. No? Hindi katulad ng mga alagad na willing silang mamatay. So kung doon tayo magsusukat, medyo malilito tayo kung sino talaga yung mananampalataya. Pero babalik talaga tayo doon sa tanong, yung sinasabi kanina ng Pastor Henry, na kung totoong nananampalataya yan, ligtas yan. No? At kung totoong nananampalataya yan, ay Panginoon lang din ang nakakaalam. Ngayon, ito po Pastor, na Brother Jerry, na itong pangalawang tanong ko, no? May kinalaman to dito kasi minsan merong doubt na nangyayari. Kaya minsan nagkakaroon ng parang kala natin pagtalikod. No? Ang tanong ko ay, what does the Bible mean when it says believer are kept by God's power? Can God's saving work fail if a believer struggle with doubt or unbelief? May mga ganun pong pangyayari minsan Diba? No, ulitin ko po yung tanong, what does the Bible mean when it says believer are kept by God's power? No? Yung tinanong kanina pa sa Henry, no, nahawak-hawak tayo ng Panginoon. Can God saving work fail? Magpe-fail ba yung pagliligtas ng Diyos? No? If a believer struggle with doubt or unbelief. No? May magbabago ba doon sa saving grace na natanggap natin kung sakaling minsan dinadapuan tayo ng doubt o pag-aalangan o pinsan parang unbelief na masasabi. So ano po bang masasabi natin dito? Di ba nangyari naman sa lahat yan Yung mga doubt tayo minsan No? So ano pong masasabi natin diyan? Alam ko may mga Bible character tayong mahalin tulad diyan. So kayo na po ang magsabi. Ano po bang masasabi natin diyan? Nabanggit na to kanina ni Pastor Henry, no? Pati sa iyo, Brad Joel, yung sa Book of John. Kasi kung ang tanong what does the Bible mean when it say believers are kept by God's power? So yun yung sagot, no? Malinaw naman, kinote pa rin kanina. I give them eternal life. Tapos no one can snatch them out of my hand. Tapos no one can snatch them out of my Father's hand, who is greater than Him. Diba? So tapos suportahan natin yung verse na yan. May sinabi sa Book of Titus na Titus 1, chapter 1, verse 2. In the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. So doon pa lang sa John, yung sinabi sa John, matibay na yun Tapos sinuportahan pa rito sa Titus, God cannot lie. So walang mangyayaring kapag hawak tayo ng Diyos dahil sa ating genuine faith, wala nang sa atin, makapaghiwalay. Tayo ay ligtas. Ngayon, pwede yung tao mag-fail. But God never fails. Hindi pwede. Kasi hindi nga siya, nangako siya Tapos, hindi rin siya magsisinungaling. Tapos, yun nga, yung tao, pwedeng mag-fail, pero yung Lord hindi. Ang pinakamalagang bagay na nakikita ko lang is yung faith. Kaya nga nabanggit kanina, yung genuine faith
Kaya nasabi ko kanina, parang pwedeng huminto sa pananampalataya kasi baka hindi genuine talaga yung kanyang faith. No? Fake yung Ah, fake, faith, oo. fake, hindi Ah, genuine, fake. oo. Genuine Peke. yung dapat meron sa isang tao, no? Ano ba yung nakapaloob sa faith? Ngayon, hindi lang siya basta kilala mo si Jesus. Di ba may sinasabi tayong elements of saving faith? Di ba? Una, Yes. yung knowledge. Kilala mo dapat si Christ. Tapos pangalawa is yung assent. Yung acceptance or agreement. Yung patutuhanan, trina, at yung sinasabi ng Bible, piniwalaan mo na totoo. Lalong-lalo Yes. na sa death and resurrection. Kasi yun yung pinakamagandang ginawa ni Christ eh. Yung death and resurrection. Yun yung nakakapagligtas sa atin. Dapat, nandun yun. Una, knowledge. Tapos pangalawa, yung assent, yung pagtitiwala. At ay yung pangatlo, ito yung critical na step. Yung Yes. trust, reliant trust. Yun Yes. yung nakapaloob sa faith. Ito yung sinusurrender mo na yung will. At inilagay na yung pagtitiwala kay Jesus. Kaya nga, kanina, paulit-ulit si Pastor Henry na kung genuine faith talaga yan, at nakapaloob ito, yung elements of saving faith, talagang walang duda ligtas yan. So, can a believer stop believing? Hindi. Kasi kung ligtas talaga, genuine ang kanyang faith, nandito, itong tatlong ito, elements of saving faith, ligtas yan. So, kailangan siguro malaman ng tao, itong tatlong ito, knowledge, assent, at yung trust. Kasi kung alam mo lang, kilala mo lang si Jesus, kahit nga yung mga addict dyan, mga kung sino-sino, tanongin mo, kilala mo si Jesus? Yes. Pero sila ba ay naniniwala sa katotohanan ng binibigay ng Bible? Naniniwala ba sila na totoo ang sinasabi ng Biblia? Pangatlo, nandun ba yung pagtitiwala? Kasi pwede silang naniniwala, pero hindi sila nagtitiwala. Ay importante yun sa faith. Kaya, pag nandun yung faith, ligtas tayo. Kasi ang Panginoon, nangako na walang makapag-hiwalay sa atin sa kanya. No? So, yun lang. Matibay yung John chapter 10 na yan no? Kaya kung ang tanong, yung bang pananampalataya natin will be kept by God's power. Matibay yung John chapter 10 na yan. Isang magandang example, bigay tayo ng mga biblical character. Si Peter, si Peter. Nung gabi na bago niya i-deny si Jesus, merong sinabi si Lord sa kanya na nag-request daw si Satan, no? To sift Peter like swift. Hindi ko matandaan yung exact word. Basta may ni-request si Peter kay God, no? Regarding may ni-request si Satan regarding kay Peter na pabagsakin si Peter. Tapos ang sabi ni Lord kay Peter, "But I have prayed for you that your faith will not fail." Di ba? So ano nangyari? Dininay ni Peter si Jesus 3 beses Di ba? 3 times. Dininay ni Peter si Lord. Then after that, na-reinstate si Peter. So, kung titingnan natin yung gravity nung ginawa ni Peter, halos hindi naman nagkakalayo sa ginawa ni Judas. Pero tanong, bakit si Judas hindi nakabalik? Kasi si Judas, according to John chapter 6, ever since, hindi naman talaga nagkaroon ng pananampalataya kay Lord According to Jesus himself. Si Judas, he never put his faith in him. Maliwanag yun in John chapter 6. So, yun yung kaibahan nila. Si Peter, may pananampalataya sa kay Lord. Si Judas, hindi. Hindi siya nananampalataya. O what about si Tomas? Si Tomas, nagduda. Now, we need to understand, ang opposite ng faith, hindi doubt. Kasi akala ng iba, ang opposite ng faith, doubt. Hindi. The opposite of faith is unbelief. So si Tomas nag-doubt, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya nagkaroon ng pananampalataya kay Lord. Magkaiba yon. Hindi kabaligtaran ng pananampalataya yung duda. Ang kabaligtaran ng pananampalataya is yung kawalan ng paniniwala. Yun yung kabaligtaran. No? The opposite of faith is unbelief, hindi doubt. Di ba? Later on, nung dumating si Jesus, anong tinulungan niya si Tomas na wag na magduda. Tomas, tingnan mo tong kamay ko, tingnan mo tong tagiliran ko. Diba? Sa bottom line,
lahat ng nagkaroon ng genuine conversion, talagang talagang na born again. Sabi ko nga, ang birth, irreversible ang birth eh. Ang kapanganakan, irreversible. Once na pinanganak ka na, you cannot be unborn. Pinanganak ka na eh. Kaya nga, new creation din eh, di ba? Ang lahat ng mga Christians eh. So, kung ang tanong natin is, yung bang pananampalataya natin will be protected by God, no? Kept by the power of God? Yes. Kaya nga, yung tanong natin, can a believer stop believing? Siguro, pwede nating sabihin, ang pinakatinatanong natin diyan is this eh, can a saved person, no, later on can lose his salvation? Yun yung tanong diyan eh. Ang isang tao bang ligtas, isang araw pwedeng mawala ang kaligtasan niya? Yun yung parang pinakatanong natin diyan eh. Ang isang mananampalataya ba, isang araw pwedeng hindi na mananampalataya? So parang ang tanong mo diyan, ang isang ligtas ba, isang araw pwedeng mawala ang kaligtasan? Hindi tayo naniniwala pwedeng mawala ang kaligtasan eh. So therefore, yung genuine believer will never stop believing. Yung nakikita natin, hindi na nagsisimba, bumalik sa dating bisyo, ang term natin doon, backslider. Pero sumasampalataya pa rin yun. Merong kaibahan yung backsliding sa apostasy. Pag sinabing apostasy, talagang tumalikod kay Lord. Hindi na sila naniniwala kay Lord. Pero yung mga nag-backslide, hindi talaga tumalikod yan. Naglaro lang sa kasalanan. Hindi lang mapigilan yung cravings ng flesh at pinagbibigyan. Kaya nga ang instruction sa atin ni Paul live by the Spirit. Do not gratify the desires of the flesh. So in other words, ang mga Christians may possibility na piliin ang hindi mamuhay sa Espiritu bagkus mamuhay sa laman. So, may mga Christians talaga na mas pinipiling mamuhay sa laman. Okay? Hindi nag-gratify yung flesh. But that doesn't mean na hindi na sila Christian o hindi na sila naniniwala kay Christ. Okay? So, may dalawang possibility pa rin. Baka naman talagang hindi na born again yan, no? Kaya walang nararamdamang parang mali yung ginagawa niya. 'Di ba? At yung isang possibility, hindi Christian talaga yan, abusado lang. Abusado lang yan. Oo, so, but then again, hindi kasi natin pwedeng i-judge sino yung tunay na ligtas at hindi eh. Hindi talaga born again yan. Kasi walang born again na nagpapatuloy sa kasalanan. Mga ganun, di ba? Si Lord lang naman na nakakaalam kung sino yung nagkaroon talaga ng genuine na conversion. Hindi natin trabaho yung magturo kung sino yung talagang na-born again at hindi. Si Lord lang ang nakakaalam nun. Alam lang natin, ang kaligtasan ay regalo. Walang bayad. Sumampalataya ka lang kay Lord. Pero si Lord lang nakakaalam sino talaga yung sumampalataya at hindi. So kung babalikan natin yung tanong, kasi yung different sentence niyang, can a believer stop believing, pwede nating ibahin yung sentence niyan eh. Can a saved person lose his salvation? Okay. Yun yung ano dyan eh. So the answer is no. Hindi tayo naniniwala. No? Ito yung kadalasan bumabara sa lalamunan ng marami. Yung hindi kayang lunukin ng mga ibang Christian eh. Yung kaligtasan hindi nawawala eh. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo nagme-maintain ng salvation natin eh. Paulit-ulit na nga natin sinasabi, kinuha nga ni Jerry uli kanina eh. No? Nobody can snatch you out of my hand. So sino nagme-maintain ng salvation natin? Hindi tayo, si Lord. Sa totoo lang, no? Mananatili tayong ligtas not because of our commitment to God, but because of His commitment to us. Yun yung ano dyan. Hindi naman tayo naligtas dahil sa lalim ng commitment natin sa Lord eh. O hindi tayo mananatiling ligtas dahil sa lalim ng commitment natin kay Lord. Mananatili tayong ligtas dahil sa lalim ng commitment ng Diyos sa atin. Yun ang ano dyan. Ang bottom line na lang dyan, are you possessing saving faith? Maganda yung in-explain ni Jerry kanina. Kasi baka naman yung faith mo, fake, no? Fake. Hindi yan fake, kundi fake. So dapat genuine. O paano mo malalaman kung genuine yung faith mo? Yung proseso ng saving faith na yung pagkakaroon ng saving faith pinagdaanan mo. Nagkaroon ka ng tamang knowledge.
patungkol sa yung object ng faith mo. Pagkatapos sumasang-ayon ka kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa kanya at sa kanyang ginawa para sa iyo. At pangatlo, pinagkatiwalaan mo na siya. Yung buhay mo, pinagkatiwala mo sa kanya na siya lang ang magliligtas sa iyo. Pagka ginawa mo yun, you will possess saving faith. Nararanasan mo ang genuine conversion. Yun ang ano dyan. And you will never stop believing. Sabi ko nga hindi ako naniniwalang isang araw magigising ako na hindi na ako naniniwala kay Jose Rizal Imposible yun. Pambira yan. Isang araw magigising na lang ako matapos kong puntahan yung bahay ni Jose Rizal sa Calamba. Matapos kong pag-aralan yung No Limit Tangere at El Filibusterismo. Matapos kong malaman na kaya nag-alab si Andres Bonifacio dahil sa kanya kay Jose Rizal, sa kanyang mga sulat. Bigla na lang isang araw magigising ako, hindi totoo si Jose Rizal. Malabo yun. Okay? Malabo yun. Parang malabo talaga na yung nagbibigay ng pag-asa sa iyo, nagbibigay ng lakas sa iyo, bigla mo nilang talikuran. Yeah. Walang ganoon kasi kung isipin mo na bigla mong tatalikuran yung pinaniniwalaan mo, para mong sinabi na yung pag-asa mo inaalis mo. Kaya nga yung second coming ng Panginoon, ang tawag ng iba diyan, shining hope, blessed hope. No, kasi yan yung pag-asa natin Halimbawa, kung isang araw maniniwala ka na walang Diyos, anong mapapala mo doon? Di ba? Paano kung totoong may Diyos? Di yari ka. Actually, meron tayong dating miyembro na ganyan. Isipin mo nagwo-worship lead yun. Nagwo-worship lead. Tapos active sa church. Pagkatapos biglang isang araw hindi na siya naniniwala sa Diyos at meron pa siyang binanggit sa akin yun na I will die an atheist. Meron siyang binanggit na gano'n. And isang araw, according to him, na nabago yung kanyang pananaw at sana talagang totoo na ngayon ay sumasampalataya na siya kay Jesus. No, siya lang naman kasi nakakaalam kung talagang totoo na yung sinasabi niya na siya'y sumasampalataya na. Pero ako'y naniniwala dahil noon, maaring kaya siya na uma-attend sa atin noon, meron siya nakitang chicks na nagpatibok ng kanyang puso. Kaya siya napasimba. Plus, ando doon yung mga tropa, mga barkada niya, no? Nagsisimba na, o di napa-attend siya. Tapos later on, na-addict kay sinong author ng atheist book ito? Kanina binanggit ko. Okay? So, bigla na lang siyang nagdeklara na siya ay atheist na. Hindi siya naniniwalang may Diyos. Tapos after several years, bigla siyang bumalik ng church at nagsabing naniniwala na siya uli sa Diyos. Mabuti naman, no? Pero posible na kaya siya nag-atheist noong mga panahon na yon, hindi pa talaga siya nagkaroon ng genuine conversion. Kasi imposible, malabo pa sa imbornal. Okay? yung isang araw, no, yung tunay na mananampalataya, sasabihin si Jesus ay hindi totoo. Malabo pa sa imbornal yun. Parang ikaw yung isang Pilipinong matapos mag-aral ng No Limit Tangere, El Filibusterismo at dumalaw sa bahay ng Jose Rizal sa Calamba nung time no kayo ay nagpi-field trip. Gigising ka na lang isang araw, sasabihin mo si Jose Rizal, hindi totoo. Myth yan, myth. Okay? Isa lamang yung alamat, no? Hindi yan totoo. Malabo yun. Malabo pa sa imbornal yun. Hindi posible mangyari yun. Mag-backslide pwede, no? Ang isang Kristiyano. Yung tipong bumalik sa dating ugali, bumalik sa dating bisyo, posible yun. Ang tanong na lang doon, ligtas pa ba yun? Well, ang stand natin dyan, ang kaligtasan kasi hindi nawawala
Ngayon, kung genuine na naging Christian yan, ligtas yan. Pero, then again, posible rin naman na hindi talaga yan naligtas mula sa simula. Kaya siya ganyan. Di ba? So, si Lord lang talaga nakakaalam nun. Pwedeng yan ay ligtas talaga na lumalakad sa laman, pinagbibigyan yung kita ng laman. No? Kaya nga sabi ni Paul, live by the Spirit, do not gratify the desires of the flesh. Kasi may possibility ng isang Kristiyano, i-gratify niya yung desires ng flesh niya. O, pag nangyari yon, nagbibigay siya ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoong Jesus. He is a disgrace, okay, to the message of grace. Okay? Di ba? Kaya napapagkamalan yung yung message of grace na na license to sin yan, no? Nagbibigay kayo ng ng lisensya sa mga well, sabi nga ni Joel hindi mo naman kailangan ng ang sin hindi naman kailangan ng license, okay? Kailangan naman ng license ng sin? Hindi. So, kahit naman hindi sa full grace message, meron naman mga ganyang Kristiyano rin, di ba? Bakit sa lang ba, message of grace lang ba meron ganyang mga Kristiyano na nangaabuso sa biyaya ng Panginoon? Halos lahat naman din. Halos lahat, di ba? Bottom line, dalawang posibilidad. Baka naman hindi talaga na born again yan. Ngayon, kung born again talaga yan, isang araw, babalik at babalik sa Lord yan. No? At kung hindi man yan bumalik, no, at magpatuloy sa kasalanan hanggang mamatay, si Lord lang nakakaalam kung talagang yan ay ligtas o hindi. Okay? Kasi si Lord lang naman nakakaalam kung sino talaga ang na-born again at hindi na-born again. So yun ang stand natin dyan sa punto na yan. Pero hindi natin hindi natin parang sinasabi sa mga kapatiran na kung ligtas ka naman pala talaga kahit anong gawin mo, ligtas ka pa rin. No? Sige, mag-asal demonyo ka na. Hindi natin sinasabi yun. Hindi masarap yung buhay sa paglalaro ng kasalanan. Kasi unang-una, yung joy ng kaligtasan na binigay sa iyo ni Lord, hindi mo hindi mo enjoy, no? Hindi mo mararanasan. Kaya nga yung prayer ni David, di ba? Sa Psalms, restore unto me the joy of your salvation. Kasi nawala yung joy. Lahat ng mga Christians na nagba-backslide, wala yung joy sa kanilang puso. Mawawala yon. Yung kanilang magandang relasyon sa Panginoon, masisira yun na tipong ang dating, no? Rebellious kasi ang dating mo Parang yung prodigal son, di ba? Yung nagrebelde sa tatay, ano nangyari sa kanya? Yung buhay niya napariwara Nawala yung joy, nawala yung peace, di ba? Pero isang araw bumalik uli siya. Bumalik siya, na-restore yung kanyang fellowship sa kanyang tatay, yung joy na kanyang dating nararanasan. So yun yung dyan. Yun yung punto dyan. Okay? So meron pa ba? Meron pa ba tayong dapat May tendency pag-usapan? pala, meron pa dito isa. May tendency pala, pastor, na yung sinasabi kanina ni Jerry na faith na fake. Pero meron palang tendency na pagka yung mga barkada mo lang ang nagdala sa'yo, hindi siya fake na faith, kundi copy faith, copy faith. Kinapi, kinapi yung faith ng mga kaibigan pero hindi naging personal. Kasi 'di ba ang ating Correct. pagtanggap ay personal Hindi lang tayo basta kumokopya doon sa ating mga kaibigan, pero personal tayo kasi personal tayong kinakausap lahat ng Panginoon Personal, no? Bawat isa sa atin may personal na relasyon sa Panginoon. Yung huling tanong lang dito, sabi po dito, when someone appears to stop believing, no? Kasi minsan nagparang ganun parang nag-a-appear na parang kala mo nag-stop na sa paniniwala. So ang tanong, what does it always mean they lost salvation? Or could scripture offer other explanation? So meron po bang ibang paliwanag ang salita ng Diyos diyan? No, kung mukhang nag-a-appear na mukhang nakikita natin na hindi na kaya nananampalataya to. So, nangangahulugan ba yun na nawala yung kaligtasan niya? Kasi mukhang baka meron minsan ibang sinasabi, yung bang mga ganun. O meron po bang ibang paliwanag yung salita ng Diyos sa bagay po na yan? Yan po yung huling tanong natin.
Nabanggit ka na ni Pastor yan yung kung backsliding lang yan o apostasy, di ba? Pinaliwanag na niya. Pero yung unang tanong dyan na kung para bang when someone appears to stop believing, parang does it always mean they lost their salvation? Wala yung wala yung iniwan doon sa naging buhay ni Job, di ba? Una pa lang para siyang si Peter inarbor ni Satanas kay Jesus parang gano'n na, di ba? Kay Peter, parang ang sabi he received you as wet. Parang pinakiusap ni sa Satanas kaya pero sabi ni Jesus, siya yung nanalangin siya para si Simon at si Peter hindi mag-fail. So ganoon din kay Job. Una pa lang, dahil si Job ay sa Diyos, ah malalim yung pagtitiwala sa Diyos. So ilapitan ni Satanas, ganun yung istorya. Pero nakita natin doon yung yung nangyayari din ngayon sa mga Christians. Di ba yung mga kaibigan ni Job, kino-question yung kanyang righteousness. So parang ganun din yung question na yan ngayon, na parang pag may nakita tayo na believer na parang nasisway, na parang tingin natin stop believing na, parang tingin natin na mawala na yung salvation. Doon sa istorya ni Job, hindi naman ganoon Kinestyon ng kanyang mga kaibigan yung kanyang righteousness, which is leads to hindi na siya maging maligtas kung hindi na siya righteous. Sinasabihan siya kung meron siyang natatagong kasalanan, di ba? Meron yung mga sa kanya hanggang sa sinumpa niya na yung araw ng kanyang kapanganakan, tapos nagreklamo siya, ang dami niyang reklamo doon, di ba? So ngayon, sa panahon natin ngayon, kung makakita tayo ng ganong Christian, talagang wala, hindi na yan ligtas, di ba? Parang ganon yung dating Wala na, naghirap na yan. Kasalanang tinatago yan, hindi lang natin alam, di ba? Parang ganon yung dating. Pero again, dun sa ulit-ulit natin explanation, kanina pa kay Brother Joel at Pastor Henry, hindi natin alam kung ligtas ba yan o hindi. Pero sa mga pangako ng Diyos, at kung nagkaroon talaga ng genuine na faith yan, ligtas yan. Hindi na pwedeng sabihin hindi na yan ligtas. Hindi pwedeng malink doon sa sabihin natin hindi na siya ligtas dahil sa iba na yung pinagagawa. Nagreklamo man yan, nag-backslide man yan, pero kung meron niyang genuine faith, ligtas. So, ang tanong mo, when someone appears to stop believing, siguro kung ang tinutukoy natin dito na when someone seems to stop believing, ay yung naging inactive uli sa church, yung hindi na uli namumuhay ng tama. In other words, parang nag-backslide, bumalik sa dating bisyo, sa dating ugali. Can he lose his salvation? So kung yun yung tinutukoy nating when a person seems to stop believing, again ang punto natin diyan o ang stand natin diyan, malinaw kasi ang scripture sa mga nagkaroon ng kaligtasan Hindi bigay bawi si Lord pagdating sa kaligtasan. Hindi siya bigay bawi. So kung yan ay biglang nag-backslide, bumalik sa dating ugali, kung yun yung punto ng stop believing, hindi nawawala ang kaligtasan nila. Hindi natin, clarify lang natin hindi natin sinasabing okay na, sige mag-asal demonyo ka na kasi hindi naman nawawala ang kaligtasan. Hindi natin sinasabing gano'n. Ang sinasabi lang natin dito, kasi ang kaligtasan natin nasa kamay ng Panginoon Wala naman sa atin Di ba? Wala sa atin. Nasa kamay ng Diyos. Ngayon, kung may nakita tayong mga Kristiyano na parang naglalaro sa kasalanan, may dalawang posibilidad yan. Baka hindi naman talaga totoong na born again yan. Kaya nasasarapan pa sa kasalanan. Di ba? Possible yun. O ngayon, kung talagang born again naman yan, at yung desires ng flesh niya, ang kanyang ginagratify, masasabi natin, ligtas pa rin yan. But then again, hindi natin kasi alam kung sino talaga ang born again o hindi sa kanila. Si Lord lang nakakaalam Pero kung yung isang pinupunto na stop believing, yung talagang nag-apostatize, yung talagang naging atheist, na talagang dinideny na si Lord, nire-reject na. At sinasabing hindi naman talaga totoo yung Bible. At si Jesus ay isa lamang yung alamat, hindi talaga yan totoong nag-exist. Hindi yan na historical figure,
ibang usapan yun. Doon talaga masasabi natin na hindi talaga yan naging Christian. Yung mga nag-backslide, no? Pwede nating sabihin, baka naman hindi talaga yan na born again sa simula't simula. Yung mga yung mga dating nagsisimba, dating nag-commit sa Panginoon, dating nagpakita ng ebidensya na sila ay naging Kristiyano, tapos biglang bumalik sa dating bisyo, biglang iniwan yung asawa at dating ugali uli. So pwede nating sabihin, baka naman hindi talaga born again yan. Pero yung nag-apostatize, yung talagang tumalikod kay Lord, naging atheist at nagsasabi na hindi talaga totoong may Diyos at si Jesus hindi yan totoo, ang conclusion na talaga natin doon ay hindi talaga na born again yan. So, yung isa, baka naman hindi yan na born again kasi bumalik sa bisyo eh. Ito, sigurado tayo, hindi talaga na born again yan. Hindi talaga na born again yan. Pero ba naman tunay na born again na isang araw sasabihin mo walang Diyos? At si Jesus ay hindi talaga, sabi ko nga sa iyo imposibleng mangyari na magigising ako isang araw, sasabihin ko sa inyo si Jose Rizal hindi totoo. Myth yan, myth. Malabo yun. Malabo pa sa imbornal yun. Okay? Malabo pa sa imbornal. So yun ang doon. Tingnan mo ito yung sa Christian, no? Kasi ang parang emphasis ng tanong is this when someone appears to stop believing, does it always mean they lost salvation? Naniniwala tayo ang salvation natin hindi mawawala. Kahit pa medyo parang bumabalik sa dating ugali. Bakit? Ito sabi ni Lord, O sabi ni Peter, o sabi ni Lord through the apostle, sabi ni Lord through the apostle Paul. Sabi ni Paul, if we are faithless, He remain faithful. So in other words, ang kaligtasan natin talaga hindi nakasalalay sa commitment natin. Sa commitment ng Diyos sa atin. Yun yung doon. Yun yung pinangahawakan natin. Malinaw yung John chapter 10. No one can snatch you out of my hand. So kung talagang ikaw ay naging anak ng Diyos, may buhay na walang hanggang ka, I give them eternal life, no one can snatch them out of my hand, secure yung salvation natin. 100%. Secure siya. Wala sa kamay natin. So bottom line, ang sagot natin dyan sa tanong na yan, sa title natin, can a believer stop believing? The answer is no. The answer is no. A believer can never stop believing. Para mo na rin sinabi, a believer cannot lose his salvation. Kasi if a believer will stop believing, mawawala ang salvation niya. Mawawala ang kaligtasan niya. Kasi hindi na siya believer Unbeliever na siya So kaya ang din dyan can a believer become an unbeliever? Yung tanong yan Diba? Can a believer stop believing? So para mo na rin sinabi na, can a believer will become an unbeliever? Pwede bang unbeliever isang araw maging unbeliever? Hindi. Believer na nga Kaya nga, inihalin tulad ni Lord yung yung ating pagiging Christian sa kapanganakan Diba? Yun niya born again. Kapanganakan. So once you are born, irreversible kasi yan Once you are born, irreversible yan. You cannot be unborn. Birth is irreversible. Pag pinanganak ka na, hindi ka na po pwedeng i-unborn. Pinanganak ka na Yun ang bottom line dyan. Yun ang dyan. So, ang stand natin dyan, under grace, naniniwala tayo, under the new covenant, hindi po pwedeng ang isang Kristiyano na iligtas na ng Panginoong Diyos ay mawawala pa ang kanyang kaligtasan. Yun ang natin. Amen ba, mga kapatid? O kaya kung nag-stop siya, ibig sabihin hindi talaga siya believer. Yes. Hindi talaga siya believer kasi nag-stop siya Simula talaga hindi siya naging believer talaga. Yes. Can unbeliever stop believing pala dapat yan, pastor? Yun nga. Yun nga yung title natin. Can a believer stop believing? Only unbeliever stop believing.
Yes. Doon lang pala tayo magkakasundo sa ganon. Oo. Shout out Kasi si pala sa mga kapatiran natin na nanonood, kay Sister Rose, no? Kay Nico, nanonood si Nico. Kay Ate Glo, kay Jaime. Shout out sa inyong mga kapatid, and huwag kayong magsawang mag-aral dito po sa ating Grace Life. Okay, paalam tayo. Okay, Napasarap na so tayo. salamat po sa pagsubaybay. Ano, siguro kung medyo nalilito kayo dun sa ating pong pinag-usapan, no? Eh balikan niyo na lang si Solomon. Si Solomon ay believer pero 'di ba mukhang nagkaroon Oo. siya dun sa latter part ng buhay niya, mukhang Yes. nag-appear na kala mo unbeliever siya eh. No, Oo. pero Matindi hindi yun. naman pahihintulutan na sumulat siya ng kasabahagi ng banal na kasulatan ng hindi yan believer, no? Mm. Kasi ah, Matindi yun. napakahalaga ng salita ng Diyos. So naman po ay Yes. may napulot po tayo at makita-kita po tayo sa mga susunod pa po nating Grace Life Forum. Nang sa ganun ay lumawak pa po at lumalim yung ating pagkaunawa sa biyaya ng Panginoon. Muli po, isang mapagpalang gabi sa lahat. Po, salamat sa pagsubaybay natin ang Grace Life Forum, no? Sana sa usaping kaligtasan naging malinaw sa atin na ang ating kaligtasan ay hindi sa tindi ng kapit natin kay Kristo, kundi sa tindi ng commitment ni Lord sa atin. Amen. Ganda yan. Okay, so again mga kapatid, we can be rest assured na ang ating pong salvation is 100% secure. Nasa kamay ng ating Panginoon. Okay, so tayo pong lahat ay nakatitiyak sa ating pong eternal security. Okay, magandang gabi ulit sa inyo lahat mga kapatid. See you next time. Kita-kits po ulit tayo. God bless you all mga kapatid. Stay safe and stay blessed.